Sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin, may mga biyaya ang kalikasan na madalas nating binabaliwala. Minsan, ang hinahanap nating sustansya ay hindi kailangang itanim o bilhin. Kusa silang sumisibol sa ating mga bakuran. Mula sa mga bulaklak sa itaas hanggang sa mga usbong sa ilalim ng lupa. Sa video natin na ito ay aalamin natin ang 10 ligaw na gulay na superfoods kung maituturing. Pero bago ang lahat, kung nais mong ikaw ang unang makakita ng aming mga bagong upload at makitang ilang behind the scene, mag-subscribe at sumali na sa aming community. I-click lamang ang join button. Sa panahong mahal ang presyo ng bilihin, madalas nating malimutan na ang kalikasan ay may sariling supermarket. At ang pinakamagandang bahagi, lahat ito ay libre, lalo na kung ikaw ay nasa probinsya. Narito ang 10 ligaw na gulay na nagtataglay ng kamanghamanghang sustansya. Ang una sa ating listahan ay ang takway. Ang takway ay ang mga baging na nagmumula sa halamang gabi. Hindi mo ito kailangang itanim ng hiwalay. Kusa itong gagapang sa lupa. Kadalasan, binabaliwala ito at marami ang hindi nakakaalam na maaari itong gulayin. Masarap itong gawing adobo o kaya naman ay gataan. Napakayaman ito sa fiber na mainam sa paglilinis ng ating mga bituka. Pansit-pansitan. Tinatawag din itong ulasimang bato. Madalas mo itong makikitang tumutubo sa mga paso ng iyong mga ornamental plants. Sa tingin pa lang, mukha na itong dekorasyon dahil sa makintab at hugis puso nitong mga dahon. Kilala ito sa tradisyonal na medisina bilang mabisang panlaban sa rayuma at gout dahil tinutulungan ito ang katawan na maglabas ng excess uric acid. Pwede itong ihalo sa salad o kaya naman ihalo sa mga lutuin tulad ng tinola, ginisang gulay at mainam din itong ilaga at inumin bilang tsaa. Bulaklak ng kakawate. Karaniwan nating kilala ang punong ito bilang bakod o pamatay kuto. Pero tuwing tag-araw, ang mga bulaklak nito ay isang masarap na delicacy. Mayaman ito sa protina at fiber. Ginagamit din ito sa tradisyonal na panggamot dahil sa anti-inflammatory properties nito. Mainam itong gawing adobo, igisa sa bagoong o kaya ay ilahok sa omelette. Siguraduhin lang na tanggalin ang matitigas na tangkay bago ito lutuin. Saluyot. Sinasabing ito ang sekreto ng mahabang buhay ng marami nating kababayan. Kusa itong tumutubo kahit hindi itanim ang mga buto nito. Puno ito ng antioxidants at vitamin E na pampabata ng mga balat at proteksyon sa ating mga cells. Ang pagiging madulas nito ang nagbibigay ng sarap sa mga sabaw gaya ng dinengdeng. Alugbati. Hindi mo kailangan ng trilyes. Kahit sa bakod lang ay gagapang na ito. Ang mga bunga nito ay madalas kainin ng mga ibon at kung saan sila dumumi, doon uusbong ang halamang ito. Dahil sa kulay nitong deep green at purple, mayaman ito sa iron at folate. Mainam para sa mga anemic at mga buntis. Madalas na ipinanghalo ito sa ginisang munggo. Talinum. Marami ang nag-aakalang isa lang itong pangkaraniwang damo. Pero isa itong matubig at masustansyang dahon na kayang mabuhay kahit sa tuyot na lupa. Maaari itong tumubo sa mga lugar na mamasa-masa. Maganda ito sa digestion dahil sa fiber at nakakatulong ito sa pag-regulate ng asukal sa dugo. Mainam din itong ipanghalo sa mga lutuing may sabaw at sa mga ginisang gulay. Pako. Kung may malilim at mamasa-masang parte ang iyong bakuran, tiyak na may susulpot na pako. Source ito ng phosphorus at potassium. Importante ito para sa kalusugan ng ating mga buto at puso. Colitis.
Ang tinaguriang spinach ng Pilipinas. Kung ang ibang gulay ay kailangang i-baby, ang kulitis ay matibay. Kahit saan mo ihagis ang buto, sisibol ito. Hitik ito sa calcium, iron, at vitamin A. Mas mataas pa nga ang taglay nitong protina kumpara sa ibang karaniwang gulay. Ihalo ito sa ginisang munggo o kaya ay simpleng sahog sa tinola. Ubod ng kawayan. Ang ubod ng kawayan o mas kilala sa tawag na labong. Hindi mo kailangang alagaan ang kawayan. Sa bawat pag-ulan, kusa itong nagbibigay ng biyaya mula sa ilalim ng lupa. Napakataas nito sa fiber na tumutulong sa paglilinis ng digestive system. Mababa rin ito sa calories pero nakakabusog. Pinakamasarap ang labong kapag niluto sa gata na may kasamang saluyot. Tandaan, kailangang pakuluan at itapon ang unang pinaglagaan para maalis ang pait nito. Giant taro o badyang. Ang huli sa ating listahan ay ang giant taro o mas kilala sa tawag na badyang. Madalas itong makitang tumutubo sa mga mamasamasang lugar o sa gilid ng mga kanal. Ang mga tangkay nito ay mayaman sa fiber at ang ugat o laman ay mahusay na source ng carbohydrates at energy. Pinakamasarap itong gawing ginataang badyang na may maraming sili at bagoong. Bago tayo mamitas at magluto, tandaan ang tatlong bagay. Siguraduhin kilala niyo ang halaman. Kung hindi sigurado, huwag kakainin. Iwasang mamitas sa tabi ng kanal o sa mga lugar na madalas daanan ng mga alagang hayop. Gaya ng kahit anong pagkain, kalinisan ang una. Ang pagbabalik sa natural na pagkain ay hindi lamang para makatipid, kundi para muling kumonekta sa yaman ng ating lupa. Ang 10 gulay na ito ay patunay na ang pinakamagandang bagay sa mundo at ang pinakamasustansya ay madalas na libre. Alin dito ka-urban ang natikman mo na? At ano ang masasabi mo sa mga halamang aming binanggit sa video na ito? Ibahag ang iyong opinion sa comment section at babasahin namin ito. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ibahagi ito sa iba para madami pa ang makaalam tungkol dito. Ito pong muli si UCL. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. God bless.